Magandang hapon. Are we live? Yes po. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Celia Garcia, magiging host ninyo ngayong hapon sa Inclination. Kasama po si Doc Chida Manalaysay. At ang amin pong episode ngayon ay actually na-postpone ho ito nung dapat nun pa itong July 24. Pero nagkaroon nga ho ng bagyo, kaya natuloy ngayon lang. Ano po ito sana, belated celebration ng birthday ni Helen Keller. No, dahil po sa Amerika, ito po ay, sa buong mundo, ito po ay sineselebrate June 7th, last week of June. At late na nga ho sana to, pero mas lalo pang na-late. But nonetheless, better late than never. Maganda ho kasi itong ating panauhin. Very special po itong ating panauhin na ngayon ay ipapakilala ni Doc G. Yes, mga ka-Inclination, magandang hapon po ulit sa lahat. Ang ganda-ganda ng ngiti ni Teacher Babes. Di po ba, ma'am? For inclusive facilitation, let me describe po muna ang aking sarili at ni Ma'am Celia. Okay, ako po ay nakasuot ng kulay green na bulaklakan na merong malalaking rosas sa aking suot na may kuwelyo. And then ang atin pong guest, before ko siya pangkilala, ay nakasuot naman po, or siguro siya na lang po ang magsasabi. Si Ma'am Cel po ay mahaba ang buhok na kulot. At parehas kami ng kulay ng buhok. At ang kanyang background ay kulay green. So magandang hapon po ulit. Ako po ay naatasang ipakilala and privileged enough to introduce po ang ating guest this afternoon. So siya po ay si Teacher Babylyn Ann Palma. Siya po ay isang Special Education Teacher 3, Paaralang Pag-ibig at Pag-asa Integrated SPED Center ng San Pablo City. Graduate class of 2004. It is an international scholar. Siya po ay naging international scholar 2024 Educational Leadership Program, Perkins School for the Blind, Socialen. So sa Boston, Massachusetts po itong MA, USA. And then featured in one of the success stories of teachers in the DepEd website entitled Teacher Babes. Small Steps to Big Leaps. 2013 San Pablo Outstanding SPED Teacher Award, division level for her exemplary performance as a special education teacher, sponsored by Kiwanis Club of Lake City, Lagos, and Buclod San Pablo of the Kiwanis International Philippine Luzon District 4B and the Department of Education. 2011 Regional Outstanding Special Education Teacher and a national finalist in the search for 2011 Outstanding SPED Teachers Handling Children with Visual Impairment, sponsored by DepEd, Bureau of Elementary Education, SPED Education Division. And not the least is she was given a 2000 Outstanding Special Education Teacher Award. Talagang awardee po ang ating guest this afternoon. Luzon Phase for providing services to children with visual impairment and with additional disabilities, sponsored by the Resources for the Blind or RBI, CBM, and DepEd. Good afternoon, everyone, and here's Teacher Babes. Hi, thank you for being here. Hi po. Good afternoon, everybody. Hello, Teacher Babes. Salamat po sa napaka-overwhelming na introduction niyo po para sa akin. Gusto ko pong ipakilala ang sarili ko sa ating mga manonood. Ako po si Teacher Babes. Sa ngayon po, ako ay nakasuot ng kulay gray at meron din po akong pag-ilalim na kulay black at ang aking pong background sa likod ay color brown.
Okay? Ako po ay merong habang buhok hanggang ilalim ng tenga. At straight naman po ang aking buhok ngayon at kulay black. Ako na lang magsasabi na itong ating teacher na to ay napaka-charming. Yes. Ganda-ganda po nito. Mukhang batang-bata. Yes, Salamat po. Matagal na ho namin siyang kasama sa sektor. Noon pong unang inorganize namin ang kauna-unahang International Disability Conference ever dito sa Pilipinas noong 2013, yung pong kauna-unahang deafblind conference, Helen Keller, ay nandun po si Teacher Babes. At siya po ay teacher na noon sa Calamba. Talaga pong napaka-dedicated at nilaan po talaga yung kanyang buhay at lahat ng kanyang pagsisikap para po sa serbisyo ng ating mga bata. Maraming salamat sa iyo, Teacher Babes. Maraming salamat po. Bigyan ko lang po kayo ng konting background about Helen Keller. Doon po sa mga manonood natin na hindi nakakakilala, si Helen Keller po siguro yung pinaka-sikat na deafblind sa buong mundo hanggang ngayon. Siya po ay kauna-unahang naging babae o naging deafblind talaga na individual na nakatapos ng kolehiyo at hindi lang po nakatapos sa basta-basta eskwelahan, Radcliffe ng Harvard at cum laude po siya. Napakagaling po sa kahit na po siya ay deafblind at siya po ay isang sikat na political activist at advocate, very strong advocate po ng rights of persons with disabilities at lahat po ng kanyang mga naabot sa kanyang buhay ay iniuugnay niya sa paggabay sa kanya ng kanyang teacher na si Anne Sullivan. Kaya napaka-importante po ng ating panauhin ngayon sapagkat mismo po sa buhay ni Helen Keller ay sinasabi niya kung gaano ka-importante ang mga guro sa buhay ng lalong-lalo na ng mga batang may kapansanan na especially po nitong mga deafblind na may double simultaneous disability na wala po silang paningin at wala pong pandinig na nakakalimit po ng kanilang access to information. So, bago po lang sana natin puntahan yung ating main program, gusto ko lang po sanang banggitin yung isang maliit na history na po dahil hindi na ho news. Noon sanang i-air namin tong programa na ito, ay news pa yon dahil that was July, yun ho sanang airing ay July 24, nangyari ho itong SONA noong July 23. At ito pong SONA ni Pangulong Marcos, ang kauna-unahang SONA since 1987, nung si Presidente Cory ay nag-umpisa ng pagbibigay ng SONA o State of the Nation Address sa buong Pilipinas noong 1987, ngayon lang po nabanggit ang mga taong may kapansanan sa SONA, sa buong history ng SONA ng Pilipinas. At ito po ay ginawa ng Pangulong Marcos sabi niya nga ay bilang pagtatapos sa National Disability Rights Week na kanya din pong ipinroklama. Tinapos noong July 24, 25 actually, na birthday naman po ni Apolinario Mabini, ang ating pambansang bayani na may kapansanan. So, gusto ko lang lagyan ng bigyang diin kung paano ngayon ang ating pong mga taong may kapansanan ay isinasali na sa programa ng gobyerno. Binibigyan na po tayo ng halaga, kaya ito po ang tamang panahon upang tayo ay sama-samang kumilos at magkaisa sa pagtutulak ng karapatan at pangangailangan ng mga taong may kapansanan. So, okay. Doon na po tayo sa ating programa ngayon. Ang unang tanong po kay Babylin, saan daw, paano ka daw nag-umpisa, Babylin? Paano ka bang, kwento mo lang daw very briefly, paano ka napasok sa mundo ng mga batang may kapansanan? Yes po. Even until now po, sa totoo lang po ay nag-iisip pa rin ako. Sabi ko, this is one of the hardest question na naririnig ko at nila pag tinatanong ako, paano po ako napupunta sa mundo ng mga ng special education sa mga pagsiservisyo sa mga batang may kapansanan.
When I was in college po, hindi ko po talaga, to be honest, ay hindi ko po pinangarap maging teacher. Pero po, opo, doon po kasi ako nag-aral sa Philippine Normal University sa Taft Avenue, Manila. Siyempre, Center for Education po yun. Pero nice ko po talaga maging major in psychology po ang aking kinuha. Bachelor of Arts in Psychology. At dahil po meron po agad na kasama na education units yun, after graduation, ay pwede na po ako magturo din. Ngayon po, nung ako po ay nasa college, may mga organization po akong sinalihan. At one of those po is yung Pedia Camp. Sa Pedia Camp po na yun, that was nasa third year college po ako noon, ito po yung sasama ka for 10-day camp na ang mag-aalaga ka ng mga batang may kapansanan. So, college student pa lang po ako, nagkaroon na ako ng exposure sa mga batang may kapansanan. At ang first na naging, anak ko po doon, sa habang nasa camping ako for 10 days, ay isang hearing impaired na bata. Deaf po siya. So, tinuruan po kami, nag-undergo po kami sa mga training, sa seminar kung how to handle po ang mga batang kagaya nila. And then eventually, after graduation po, right after graduation, when I went back dito po sa San Pablo City, Laguna, ayun po, pasa na agad po ako ng application, nalaman ko po na mayroong Special Education Center talaga dito po sa amin, sa San Pablo City, Laguna, at ako po ay nag-apply po bilang special education teacher. At ako naman po ay natanggap agad. Ganun din po, ako na ko pong ginandel na mga klase ay mga batang deaf. At tapos po, grade 3 po yun. So far, hindi pa po ako masyado noong acquainted sa sign language. So, sabi ko, paano ko sila tuturuan nang hindi ko pa sila alam pa paano ako makikipag-communicate sa kanila. Talagang isa po yun sa napaka-challenging na responsibility na naibigay po sa akin. And then, syempre po, dahil gusto natin yung pagnanais natin na matutunan ang paano makipag-communicate sa kanila, nag-aral po ako ng sign language at saka po. And then eventually po, nabigyan din po ulit ako ng pagkakataon na ma-handle pa po yung ibang mga may kapansanan na mga bata na kung nabigyan po ako ng klase na mayroong mga intellectual disabilities, and then eventually po, ito nga po mga bata may visual impairment o may mga kapansanan po sa paningin. Kaya nag-aral po ako at nag-kurso po ako ng pag-aaral sa master po ng special education. Ang aking pong specialization in visual impairment sa Philippine Normal University. Okay. Sige, Doc Gina. Yes po. Yes po. Doon po sa paano naman po kayo napunta sa deaf-blind na? Parang, did I get it right na una muna is sa mga deaf students or students who are deaf, and then sa visually impaired. So, ito pong naman sa deaf-blind. Kailan po kayo nagsimula? Teacher Babes. Yes po. Lagi ko nga sinasabi. Nagbanggit ako noon, minsan nung nandun ako po sa Boston, sa Perkins School for the Blind, noong nagbabanggit na ako ng 13 years ago, my life has changed when I met a unique child who is not just deaf, not just blind, but a deaf-blind kid. So, a children with deaf blindness po siya. A child with who is deaf-blind. 13 years ago, 2009 to 2010, or 2010-2011, nung na-miss ko po, si 15-year-old na batang lalaki na lumapit po sa amin sa paaralang Pag-ibig at Pag-asa na siya po ay may ganong kondisyon. Medyo nahirapan nga po ako nung umpisa dahil sabi ko nga po, meron po akong napag-aralan or skill para sa pagtuturo para sa mga batang deaf. At meron din po sa mga batang may blindness. Pero hindi po. Bago po sa akin yung condition sa isang bata na meron ng deafness and blindness po. Blindness. Oh, okay. He is totally deaf and he is also totally blind. So talagang sabi ko, paano to? Sa lahat na siguro ng paano natin mabibigyan, matuturuan. Una-una po, paano ko makikipag-communicate sa kanya? So,
Yun po yung unang challenge sa akin. At ito po ang batang po ito ay medyo may edad na nung dumating din sa akin. 15 years old po sa dumating po sa amin sa paaraling pagpapagod at pag-asa. So from the sabi ko nga, paano ang simula nito? So yun po, dahil doon sa challenge na yun, nag-aral po ulit tayo at marami po akong pinuntahan. Maraming salamat sa DepEd at sa mga sponsorship po ng Resources for the Blind at sa mga partnership po ng mga founder, ng mga foundations po na nagbibigay ng mga trainings at mga seminar workshop on how to handle those children with deaf blindness. Yes po, thank you, Ma'am Sel. Okay, pwede daw bang sabihin mo, Baby Lynn, ano yung mga mahirap talaga yung mga challenges na encounter mo sa pagtuturo ng mga batang deafblind? Kasi para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ang mga bata pong deafblind ay kakaiba sa mga bata. So, napakahirap pong turuan nang wala kayong sapat na kaalaman sa mga teknik na gagamitin. Dahil ang mga bata pong ito ay may ibang paraan ng pagbuo ng konsepto ng mga bagay-bagay. Hindi po sila tulad ng mga ibang bata na natututo sa pamamagitan ng pagmamasid or ng sight or pamamagitan ng pakikinig. Kahit na hindi ho sila tinuturuan, manood lang ng TV ay nakokopya na yan. Pero ito pong mga batang ito, itong mga deafblind, unless tuturuan niyo po talaga sila, ay hindi po sila matututo. Wala po silang makukuhang input galing sa kanilang environment kung ito po ay hindi ibibigay ng guro. Kaya napaka-importante po na alam ng teacher kung paano ang appropriate method of teaching the deafblind. Dahil ibang-iba po ang kapansanan na ito sa pagiging deafblind, sa pagiging deaf lang o pagiging blind. At ang pagtuturo ay hindi po pwedeng gamitin yung mga methods na ginagamit lamang sa dalawang kapansanan na ito. It has to be a different one. So, pwede mo bang sabihin, Teacher Baby Lynn, kung paano mo ba ito tinatakil? Ang hirap, medyo binubuno mo ito. Opo. Noong umpisa po, nagsimula ako dun sa, personally po, tinanong ko po yung magulang, ano po ang ginagamit ni Abe para sa pakikipag-communicate? Paano po ba siya nag-express ng kanyang sarili kaya sa mga gusto? So basically po, dahil meron naman daw po nung dumating po sa amin si Abe, meron na po siyang stock knowledge ng signing, kaunting signing. So kapag po gusto niya kumain, isenyas po niya yung meron po siyang senyas ng it na ilalagay niya po yung kamay niya sa malapit sa kanyang bibig. Kapag gusto niya pong umihi, magsisenyas po siya ng letter T na isi-shake ng kaunti. That is meaning to say, toilet. Okay po. Tapos, yan po. Tapos po, nagsimula din po ako sa kanya with concrete objects. Ito po yung real objects muna. Dahil nga, hindi nila nakikita, hindi po nila naririnig. Kailangan po, may representasyon ako sa kanya ng mga bagay na pwede niyang i-associate sa activity. Halimbawa po, yung pagpunta niya sa toilet kapag kailangan niya mag-toilet. Kasi nung una po, yung una namin ginawa. Yung ma-toilet train siya pag nasa eskwelahan po siya. Paano niya i-express yung need niya to go toilet? So, meron po kaming symbol na ginawa at binigay po sa akin na parang zipper po siya ng pantalon niya. Na nagre-represent po yon sa kanyang pantalon na kapag nahawakan niya po ang simbolo na iyon, diba, taas, pinapakita ko po sa kanya, ibibigay ko sa kanya yung simbolo muna ng zipper ng kanyang pantalon. Part po yun ng kanyang pantalon. At katapos po, pag nahawakan niya yung simbolo na yon, immediately isisenyas ko po sa kanya yung tactile signing. Isenyas ko po na nahahawakan niya rin po, inahawakan po ng kanyang kamay, yung senyas ko po na toilet. Ang ibig sabihin po, yung simbolo na ito na may zipper ng kanyang pantalon at yung senyas na toilet, and immediately after ng signing, dadalhin ko po siya sa CR. Para ma-associate niya po yun yung simbolo ng kanyang papunta sa toilet. Ito ang signing ng toilet na nakikita niya. At
ayun yung mismong activity na gagawin pertaining po dun sa simbolo, sa senyas, at sa activity. Ayun po. Yun po yung isang halimbawa. Halimbawa din naman po ng pagkain. Pag alam niyo na nagsisimula, kailangan na namin ng oras to eat, time to eat. Kasi meron din po ako yung mismong ginagamit niyang kutsara, yung pong ilalagay kong simbolo niya, mismong kutsara po niya. At tapos po, ipapahawak ko po ulit sa kanya, ito yung spoon, sesenyas ko po sa kanya na ang meaning po ng hawak niya spoon yan is time to eat. So, isisenyas po yung time, tapos po yung eat, and then immediately, ibibigay na po sa kanya yung pagkain. Na usually po, kaya po ganun, kasi yung mga pagkain niya po, dahil 15 years old na siya, narunong na rin naman po siya mag-scoop, using po yung sarili niyang spoon. At yun po yung malalambot na food yung gusto niya, yung parang mga lugaw, ganyan po. So, yun po yung kanyang scoop. So, right after, yun po ang magiging. Tapos, meron din po tayong tinatawag na communication system. Yung po kasi binanggit kanina is yung mga communication symbols. And then, associated at kasama na po yung senyas, tactile signing para sa kanila. Okay. Tactile signing po, na mahahawakan po, hinahawakan ng mga batang may deafblind, yung pagsisenyas po ng teacher. Meron din yun po yung communication symbol. Pero bago po yun, sinubukan po rin natin gamitin yung communication system. Kung saan po, bibigyan po natin ng anticipation yung bata kung ano ang mangyayari sa buong session na naroon po siya sa aking classroom. Lahat po ng activity na iyon ay mayroong katumbas na simbolo. Halimbawa po for circle time, yung morning meeting or yung sinatawag natin na greetings, meron po ako particular na bilog po na CD na nakapag-get, and yun po yung yun po yung ginagamit namin. Although hindi niya naririnig, nagpapatugtog pa rin po ako noon kasi may vibration naman po yun. May vibration po yun sa mga speakers. So mahahawakan naman po niya yung speaker. Kung may kamakanta po ako sa may senyas habang kinakanta, tapos magigreet po ng good afternoon, Abe. O tapos isenyas ko po sa kanya habang hawak niya ang kamay ko. Okay. Papasenyasin ko din po siya ng good afternoon. Teacher, hawakan niyo po ako dito. Teacher Babes, ipapasenyas ko po sa kanya. Tapos yun, ipapakita yung kasunod na activity. Bago po kami mag-next, meron po kasunod ang ng CD, yung po yung kanyang toilet time, yung sinabi ko nga sa inyo na pants. After nun, pupunta muna kami ng toilet para po mahiwasan namin yung accident ng kanyang wet ng pants niya during the session. Ano po? So, babalik po ulit kami after nun, tapos papakita po ulit yung another symbol for activity like yung pagdidilig po ng halaman kasi age appropriate din po ang tinitingnan natin dahil 15 years old na siya. Ang activity para sa kanya is yung pagdidilig ng halaman, yung pinakadulo ng sprinkle, yung ng ating pandilig, na hinahawakan, yun naman po ang simbolo ng kanyang pagdidilig. So pag nahawakan niya yun, ipapakita ko po sa kanya yung lalagyan po ng tubig na pandilig. Yun po ang meaning to say, yung activity na yun ay para doon sa pagdidilig ng halaman. Ano po? So may senyas din po yun. Pagkatapos po, ayun ang kasunod, yung kanyang spoon. After the activity, mahaba-haba na rin po kasi yun, pwede siya mag-stack time after that activity. Kasi hindi po, si senyas din po yung simbolo. And the last one po is yung kanyang dulo ng cane. Yung pong handle ng cane na pabilog, yung pong tali. Ano po, yun naman po yung simbolo ng cane na meaning to say, after nun, pwede na niya kuhanin ng cane niya and time to go home. Okay. So, yun tinatawag na communication system. Lahat po ng ating senyas ay may kalakip po o may kasabay na communication symbol para po may association po yung activity at saka yung sinasabi natin na senyas para sa kanila. Okay, maraming salamat. Nakita po ninyo first hand kung paano ang pagtuturo ng mga bata at paano ikino-connect yung simbolo ng pagsisenyas sa mga
actual na bagay na hindi nakikita o nadidinig ng mga batang ito. Napakahirap pong bigyan ng standard ng pagtuturo sa paraan ng pagtuturo sa mga batang ito dahil meron po silang great diversity in learning at saka yung experience. Sa sinabi po ni Teacher Babylin, ang kanya pong ginagamit ay ang karanasan ng mga bata para ma-associate yung mga bagay doon sa gusto niyang ituro. So, diyan po natututo ang mga bata sapagkat hindi po sila magbe-benefit doon sa mga theories na katulad ng mga ibang mga regular na nag-aaral dahil hindi nga po nila nakikita. So yun pong tinatawag nating learning pyramid. Ang mga bata pong walang kapansanan sa mata at sa pandinig, ang kanila pong learning more than 90% ay nagagaling sa tenga at sa mata nga. Nakakakita sila kahit na hindi mo turuan at nakakarinig. Pero ang mga bata pong ito, 90% baligtad po. 90% po ay kailangan ituro at yung experiential po nila ay doon lang 10%, less than 10% lamang. Yun po yung experiential po ng mga regular ay 10% lamang dahil marunong silang on their own. Pero itong mga batang ito, experiential nila ay 90%. Kaya napaka-importante po ng mga teachers. Kailangan po natin, kaya po isa sa itinutulak po natin sa ating batas na Inclusive Education Act ay ang appropriate method of learning para po sa mga bata at ang kinakailangan po nilang mga assistive devices o yun pong tulong, support services upang sila po ay matulungan ay maipantay sa pag-aaral ng mga batang regular sa regular na classroom. Although, ang sinasabi nga po natin, marami na rin pong, and I think Teacher Babylin can corroborate this, na sa Amerika po, ay marami na rin pong mga studies na ginawa na nagsasabing ang mga bata, at ito po ay nasa batas din natin sa Inclusive Education Act, na ang mga bata ay magbe-benefit lamang sa inclusive education yung doon po sa extent, hanggang doon lamang sa extent na sila ay po pwedeng makisabay doon sa mga nahandoon sa regular classroom with the assistive devices and support services. Ngunit may mga pagkakataon po na sila ay kailangan bigyan talaga ng individualized education at ito ay importante po. Teacher Babes, kwento mo nga sa amin kung paano ginagawa sa Perkins sa pagbibigay ng individualized education para sa mga batang deafblind. Paano kaya natin ito paano mo i-apply dun sa mga local na mga bata natin at local na sistema? Yes po. Nung ako ay nagkaroon nga po ako ng karanasan sa pagtuturo dito sa ating mga batang may kapansanan na merong sa pandinig at sa paningin, yung ating mga batang deafblind, pinangarap ko po talaga na magkaroon po ng quality na setup para sa kanila po. Dahil nga, ibang-iba, kagaya po ng na-mention ninyo, Ma'am Celia, ibang-iba ang pangangailangan ng ating mga ganitong klase ng mga bata. Yung pong natural learning in a natural environment, learning po in an experiential learning na nakukuha po nila, limitado po tayo sa ganon. Dahil meron po tayong pagdating po sa resources, talagang masasabi natin na meron po tayong kakulangan. Nung po ako ay napapunta sa Perkins School for the Blind sa Boston po, doon ko po nakita na talaga pong ito pa yung mga kakulangan. Unang-una, yung student-teacher ratio, doon po ay nabibigyan po ng talagang sapat na manpower or masasabi natin na persons na as a resource na mabibigay like meron po dong SPED teacher, speech pathologist, occupational therapist, at meron na rin po orientation mobility specialist. So nandun po lahat sa loob ng isang classroom ang mga service provider. At na every 30 minutes, aside from sila ay nagpapalitan para magbigyan ng individualized na
service ang bata doon, ay meron pa po silang mga gadgets, meron po silang mga assistive devices na provided na rin sa kanila. Dito po sa atin, like ang mga guro po na may ng special education teacher po ay nagiging Darna. Talaga pong sabi ko nga po nung nandun po ako ay doon po sa amin sa Pilipinas, kami na yung SPED teacher, kami na rin nagiging OT, kami na rin nagiging speech, nagiging orientation and mobility specialist. But we are not saying that we are really that expert. Ang sinasabi lang po namin ay we are always trying our best na makapagbigay po ng serbisyo in the least that we can habang ito po yung resources na meron tayo. Doon po sa limbawa sa mga gadgets na kanilang na kakailanganin para sa communication device nila, communication system nila, meron po talagang ibinibigay doon. Ang bawat isang bata, dito po sa atin sa Pilipinas, ang teacher nga po ay kulang na kulang pa para sa gadget. Kaya nga po, nakita ko naman po na advantage natin yon kasi with the limited resources that we have, nandun po yung pagiging creative at innovative na mga SPED teachers na mga Pinoy specifically dahil napakahusay po natin gumawa ng indigenous at na materials, na mga DIY, do-it-yourself na materials na para magiging akma na gagamitin po sa ating mga bata. Halimbawa din po ng mga, kailangan localized din po talaga. Although meron na makikita tayo na ready-made, ang mga bata pong ganito na sinerservisyohan natin ay yun nga, tinatawag natin individualized. Malalaman pa rin natin kung ito bagay aakma sa kanila o hindi. So, ganun pa rin po. Pagbalik mo pa rin sa classroom, makikita mo pa rin na ikaw mismo mag-i-invent ng ano yung magiging appropriate para sa kanila. Ano yung akma sa kanila. May mga bata kasi na doon sa simbolo po sila magbe-benefit kasi yun po yung level nila. May mga bata din naman na deafblind po na mas mataas ang level na dito sila. Kaya nilang umintindi ng senyas without symbol. Kaya nila rin ng pagbasa ng mga braille. At kaya nila natin i-provide yung mas malapit sa curriculum sa ating regular curriculum. Pwedeng gamitin sa kanila yon provided with the modifications na kailangan nila. Kung yun ay written sa printed at kailangan i-braille, i-braille, okay? After nun, kung babasahin, habang bini-braille, maka-braille siya, meron din pong corresponding na senyas para po. So yun naman, iba pa rin yung batang deafblind na ganun po yung level at iba pa rin yung batang deafblind po na may level po ng object symbol at saka doon po sa association. So, case-to-case basis, individualized pa rin po papatakan at yung needs-based po ang ating babagsakan pa rin pagdating po sa pagbibigay sa kanila ng materials. Magaganda po ang materials states provided ng gobyerno. Sa atin po, kulang tayo, pero yun po yung nagiging kalakasan ng mga teacher din in a way. Kasi yung kakulangan na yun, nagiging kalakasan nila para i-provide sa kakayanan po ng mga guro. So, Ma'am Sel, Teacher Babes, meron lang akong idudugtong doon kasi syempre nag-research ako para ano nga ba mga pinagdadaanan ng mga batang may deafness and blindness. Now, meron akong na-run through na mga puffy symbols. So, yung bang mga ganun symbol, Ma'am Sel, kasama din po ba yun sa ating inclusive education na po pwedeng to start with in some school is ma-provide. And then we have naman the Tahanan Walang Hagdan that could cater the construction or manufacturing of such. So meron na po ba tayong mga ganong idea? Ano yung sinabi mo? Anong symbols? Yung puffy, parang question mark, puffy question mark. For the child to say na, papunta siya ng restroom or something. Ibig mo sabihin yung parang naka-embossed? Naka-embossed, yes. Siya, raised sign? Oo. Yes. Nakasama po ba yan sa inclusive education? Actually, yun yung essence ng inclusive education. To provide lahat ng pangangailangan, yung appropriate
to address appropriately the specific needs of students with disabilities na nasa ating sistema. So, hindi tayo pwedeng maglimita na ito lamang ang pwede nating ibigay. Sabi nga ni Babylin, konti yung pera natin, but Filipino teachers are very creative. Nagkaroon po ako ng eskwelahan noong dati sa Malabon na nakikater sa very poor communities. Dahil ang gusto po nga namin ay i-prepare ang mga batang may kapansanan sa pagpunta sa klase, sa regular klase, na hindi po sila na-overwhelm at hindi po sila nahihirapan. So ito po yung first inclusive school ever dito sa Pilipinas. At yan po, talagang nagulat ako dahil ang mga teachers ko po, pagdating ko, ay, ang dami nilang mga na-invento ng mga gadgets. Kung saan-saan lang po nila pinulot from found objects, they put together, and talagang ginagamit nila yan para gamitin tactile na tools para sa mga bata. Ang galing po ng mga teachers natin. And I hope yan po talaga yung ma-develop natin lalo. I hope magturo ka na rin, Babylin, sa PNU. Dahil kailangan po ng ating mga teachers na dagdagan lalo ang inventiveness nila, ang innovative method of teaching nila, ang creativeness, dahil talaga pong ito ang importante para sa mga batang may kapansanan. Yan ang talagang kailangan natin. In fact, Babylin, di ba, meron na tayong bagong not tayo, pero sa Amerika, meron silang bagong machine na pagka nagtuktok ang ganon, hindi lamang braille ang lalabas, kundi naka-emboss na yung letter. So hindi na kailangang magbasa ng braille yung ibang bata na hindi marunong dahil embossed yung Roman numerals and alphabets. Mababasa na nila ng ganon na noon dati wala, ngayon all mahal. Pero I hope madi-develop yun lang later, po. Yun po talaga ang kahirapan lang sa atin. Meron din po yung access yung access natin dun sa mga materials na yun. Kasi meron naman nang pwede tayong magamit. The difficulty lang po talaga is yung mabigyan natin ng proper allotment para kasi napakamahal lang ganun. Kalahating milyon, ang isang gagamitin na imposter. Wow. Mga ganun po ang costing niya pag ito sa atin. Talaga po, kaya po, kahit nga isang brailler lang, napakamahal na po. Ang bawat class, ang bawat special education center nga po, o yung mga may program po ng special education, nangangarap po na magkaroon ng mga ganun. Much more po, magkaroon ng embossers, magkaroon po ng mga ganun. Pero, I would like to add din po na one of my project po, nung nandun po ako sa Perkins School for the Blind, na ibabalik ko po dito sa Pilipinas, is nag-aral din po ako doon at nagbabad po ako doon sa tinatawag nila na ADC, Adaptive Device Center po. So, na magawa po at natutunan ko po yun sa Perkins School for the Blind kung paano gumawa ng mga materials na naka-emboss, tactile, at na-made lang po siya sa low-cost material. Gamit po ang mga cardboard at mga real objects na po pwede natin magamit para maging symbol siya at na magagamit sa communication system. So, ngayon po, pagbalik ko po dito, yun po yung isa sa ating project na sisimulan at gusto po nating ma-share sa bawat mga teacher na nangangailangan din po ng gano'n. At yun po ang ating goal. Reach out po tayo sa mas maraming teacher na kung paano gagamitin yung gano'ng mga klase po ng teaching strategies para po mas marami tayong ma-reach out ng mga batang may ganitong pangangailangan. Kailangan kita i-connect talaga sa Atrieve, Babylin, kasi si Tony Llanes, nung una ko siya nakilala, ay siya yung pinag-lecture namin doon para sa teaching strategies for students with deaf blindness. Ang tinuturo ni Tony ay yung talagang low cost at low technology ng mga gadgets at saka mga materials and tools. Naku, talagang halos wala ka namang gagastusin pero very effective. And yung Atrieve will continue to do that. We'll have to partner with you. Don't worry po. Partner na po kami ni Sir Tony from long time ago pa po. Nakapagbigay na rin po sila sa amin. So, this time around po ay maggawa po tayo ng panibagong project. Yes, oo. Yeah, kailangan i-enhance natin given yung bagong mga natutuhan. Meron nagtanong, Babylin Sabi niya,
ano daw ba yung ano ang karagdagan mo daw na kaalaman na nakuha sa Perkins? Perkins is actually the school of Helen Keller. Doon po sa mga hindi nakakaalam, doon po nag-aral si Helen Keller nung siya ay bata pa. Doon po siya dinala ni Anne Sullivan hanggang siya po ay makagraduate ng high school. At doon din po nag-aral yung aking anak na si Monica na deafblind. Ano daw yung naidagdag sa iyo ng kaalaman na natutuhan mo sa Perkins? Ano ang naitulong nito sa iyo? Napakarami po. Napakagandang oportunidad po na ako po ay naging scholar po ng Perkins School for the Blind dahil napakarami pong learnings ang naiuwi ko. Unang-una na po, theoretically, siyempre maintindihan po natin how to assess the child, paano natin mabibigyan ng proper assessment, lalo na po yung learning media assessment, ano po yung paraan, paano natututo yung bata, ano ba yung paraan, paano niya nauunawaan ng isang bagay. Pangalawa po, natutunan ko po doon yung that every child can learn. Totoo po talaga yung linya namin. Every single child can learn. Every single child can communicate. Kasi nasa atin lamang po na naririto bilang service provider kung paano malalaman yung mga strategies, paano tayo makikipag-communicate sa kanila given these approaches. Ayun po, mas na-enhance po natin kung mga techniques kung paano tayo makikipag-communicate, specifically dito po sa mga batang may doble-doble po na pangangailangan kagaya po ng mga batang deafblind. Mas natutunan natin paano yung approach, yung mga low cost din po, and yung mga high technology din po. So, lahat po ng bits and pieces of information na pwede natin na magawa dito po sa Pilipinas, susubukan po natin sa lahat po na makakaya natin. But at the end of the day po, lahat po ng natutunan natin sa Perkins is really to believe in the child's strength, to believe in the child's capabilities. No matter po anong condition nila, no matter how mild or severe, you will look at the child as a child. Bilang bata na kaya nila at entitled sila na matuto. So, ayun po. Yun yung basic principle na dala-dala ko na noon, mas na-enhance pa doon, na validate, at mas strong at mas powerful pag bumalik ako dito na really, every child can communicate, every child can learn. Yes. Ma'am Sel, gusto ko lang pong tanungin si Teacher Babes. Yes, go ahead. Kumusta naman po yung mga parents ng mga pupils mo at ilan po yung pupils na nahawakan niya na deafblind? Actually, paano yung pagiging coordination niya sa kanila? Sorry ma'am, Doktoras, yung atin po mga batang may kapansanan, sabi nga po dun sa ating post na napaka-kaunting porsyento po sila sa ating population. Ngayon po, sa haba na ng pagsiservisyo ko po sa Paaralan ng Pag-ibig at Pag-asa, mangilan-ngilan pa lang po itong mga batang ito. Una nga po nasasabi ko na hawakan ko po na naturuan ko po na deafblind, yung nakagraduate na si Abe, nagpunta na rin po sa transition program, nakagraduate na. Ngayon po, this school year, siguro nga po, inihanda po ako doon sa Perkins School para pagbalik ko po dito. Marami na. Ngayon po ay meron po tayong dalawa na maikakategorya bilang deafblind na ngayon po ay nasa akin. Pero hindi po siya totally na blind. Siya po ay deaf at may low vision. So pero po sa grid po kasi, yun po yung pinaliliwanag ko po ito sa mga magulang. Ito po ay katawag at para sa lahat din po, hindi po ako not to offend our mga doctors and physicians, but yung nagbibigay ng diagnosis sa ating mga bata. But they are just categorized as deafblind. Dahil minsan, pag may deafness, hard of hearing, and then may combination of the low vision, makakategorize na rin po sila as deafblind. Pero yun po ay categorization lang. Bata pa rin po sila, atin titingnan, yung pa rin po sila na may dalawa, may dual, and may additional na pangangailangan. Yun po yung gusto kong ipaliwanag sa mga magulang na hindi siya natuturingin na talaga as deafblind, kundi yung
pangangailangan para masabigyan sila ng tamang intervention. Kaya po yun ina-address. So meron po ako ngayon 2 na ating binibigyan ng ganong pagtugon sa kanilang pang-2 at higit pang pangangailangan sa edukasyon. At yung sa mga pagulang naman po, kung paano ko nakikipag-coordinate, yun po, pinapaliwanag ko po na ito yung kondisyon ng bata sa paraan ng edukasyon, sa education system po, ito po yung pangangailangan niya, paano tayo natin siya ibibigay yung, kasi kailangan po natin maunawaan kung paano sila nag-communicate, paano sila mag-express at mag-receive ng information. At doon po, from there, doon tayo magsisimula. At palagi ko sinasabi din po na we need to address properly muna yung medical condition ng mga bata, kung kailangan ba talaga siya na mabigyan ng bago po. And the education intervention will follow kapag po na-address po natin yung medical needs ng bata. Yan po, po medyo maano lang kasi you need to go to this doctor and to this physician. Pero that's it ganun po talaga. We have to start from there and then para pagdating po sa amin sa education, dun po naman, yun yung bibigay po namin interventions in terms ng ano po yung uunahin namin at namin. Tapos, let us always work hand in hand. Sasabihin namin, ito yung gagawin natin sa eskwelahan. We hope po, parallel tayo. Yun yung sinasabi namin lagi. Parehas tayo na ito yung gagawin ko sa school, ito yung gagawin niyo sa bahay. Hindi pwedeng okay dito sa school, hindi okay dito sa school, pagdating sa bahay, okay. Ano po, no dito sa school, tapos pagdating sa bahay, yes. Just give the child confusion. So palagi tayong equal footing, ang sabi ko rin po lagi sa kanya. Partner. Lagi tayong partner. Ito, mas maraming porsyento ang ng oras na nasa bahay ang mga bata. Bahagya lang po yung oras na naglaro sila sa eskwelahan. So, kailangan po maging pares kami ng kung paano yung teaching approach. Most of the times, tips lang naman po kung paano nyo i-handle yung bata. Pero yung pa rin yun, yung mga magulang pa rin po ang mag-handle ng kanilang mga anak ng mas maraming oras. Yes. And whatever po na binibigay ko ng mga strategies kung paano po natin sila matuturuan, palagi at the end of the day, sinasabi ko sa mga magulang, nandun pa rin tayo sa whatever will work for the kid. Ano po, doon po tayo sa www.approach na tinatawag namin. Whatever will work, doon po tayo. Kasi maraming mga theoretically, ito po yung approach na pwede natin gawin. Pero pag nandiyan na po tayo sa sitwasyon na yan, whatever will work, doon po yung gawin natin. For as long as nandun yung genuine intention natin na to really help the child to learn na hindi siya masasaktan. Maraming salamat. That's napakaganda po ng ibinigay sa ating paliwanag ni Baby Lynn tungkol sa kahalagahan ng pamilya sa pag-aalaga at sa pagkatuto ng mga batang may kapansanang deaf-blindness. Gusto ko lang po sanang banggitin ulit, to support yung pong information na sinabi niya tungkol po doon sa spectrum ng deaf-blindness. Kasi karaniwan pong kaalaman ng mga tao ay pagka sinabing deaf-blind, totally blind and totally deaf. Ngunit dito po ay spectrum, parang autism spectrum na sa dulo, pwedeng totally deaf, totally blind. Sa kabilang dulo naman, pwedeng hard of hearing lang or low vision. So yung kombinasyon niyan, yun po yung bumubuo ng spectrum. Kaya po iba-iba ang pangangailangan ng mga batang deaf-blind. At ito po ang nag-highlight sa need nila for individualized instruction. Kailangan po talaga na tailor fit sa kanilang pangangailangan yung ibibigay nating intervention para po maswak doon sa mga nararapat na matutuhan nila at nararapat nilang tanggapin base sa kanilang eksperyensya, base sa kanilang kapasidad, base sa kanilang hindi lamang family background and support, kung hindi din po sa socio-economic background nila, kung paano po yung pong nilalakihan nilang environment. Napakalaki din po ng epekto niyan at yan po ay kailangan po nating tingnan lahat sa ating paggawa ng individualized education plan.
Yun pong mga pamilya, tama po si Baby Lynn, yan po ang first line of support, and actually last line din po. Yan lang po ang makakapitan ng ating mga anak, at base po yan sa aking karanasan sa aking anak na deafblind. Ang kanya pong pinagkukuhanan ng lakas at ng magandang pananaw sa buhay ay ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mga karanasan na shared. Yun pong common. Kailangan po meron kayong mga common experience. Hindi po, ito para sa iyo lang kasi deafblind ka, ito lang ang pwede mong gawin. Hindi po. Pwede po na, kailangan po i-share natin yung family experiences, yung family life. Paano po bigyan po natin ng oportunidad ang mga batang ito para mabuhay po sila na pareho ng kanilang mga kapatid at ng mga regular na bata. Doc Gina. Yes po. Teacher, follow up, curious lang din at may nagtanong. Meron na kayong na-encounter na may parents or kayo din, Ma'am Sel, na may parent na may deaf and blind, child with deafness and blindness na ayaw pag-aralin or takot ipalabas ang bata? How do you encourage them? Ikaw muna. Teacher, Babes. So far po, sa mga dumarating sa amin sa Pag-ibig at Pag-asa, sa Paaralang Pag-ibig at Pag-asa, ano po ang mga magulang, well advocated na po sila sa kanilang mga they are aware. Ay natutuwa na sila ay talagang naroon para mag-seek ng talagang rights ng education ng kanilang mga. So, may mga ngilan-ngilan na talagang hindi lang nakakadire-diretso dahil nga po for some financial aspects and medical conditions, but yung pagsusumikap nila na mabigyan ng karapatan para sa edukasyon ay naroon. Okay. Yes po, ma'am. Gusto ko lang sana'y sabihin na meron po tayong malaking multi-million-dollar project na funded by USAID. Ang tawag po ay Gabay. Ito po ay para sa early intervention ng mga batang may sensory disabilities, like deaf, blind, at deaf-blind. Para po ito sa grades K to 3 ng mga bata. At pinopondohan po ito ng USAID para turuan po mga teachers paano magtuturo sa mga batang ganito. So, meron pong mangilan-ngilan, one or two teachers doon sa aming public forum na kinondak, ay nagsasabi po sila na hindi nila alam talaga kung paano ang gagawin nila dahil may mga dumarating sa kanilang bata na bulag nga at saka bingi, paano namin tuturuan? First time namin na-encounter. Wala kaming kaalam-alam kung paano gagawin ito. Kaya napaka-importante po sana ng program na ito. And Baby Lynn is part of this. Baby Lynn, baka pwede mong ilahad kung ano yung experiensya at paano makakatulong kaya itong proyektong ito. Opo, yun nga. Pagdating po kasi sa ating mga batang deafblind, totally iba ang kanilang learning needs. At pagkadating po sa ganun, iba din po yung teaching approaches. Isa nga po din sa aking pangarap din po, dream talaga, ay nung nagpunta po ako dun sa Perkins at nagkaroon kami ng project proposal is magkaroon po sana tayo ng resource guide. Isa po sa pangarap ko, magkaroon po ng resource guide ang bawat isang mga service providers at teachers na nag-handle po ng mga children with deaf blindness and with multiple disabilities. Kasi nga po, tayo po ay sumusunod bilang lalo na po mga guro na unawaan ko po lalo yung mga special education teacher na nasa public school. Kaya po talaga ay sumusunod po sa ating national... Sa public, wala din. Opo. Nasa national curriculum po. Opo. Pero po, dahil nga po doon, nais pa rin po natin na mabigyan pa po tayo ng talagang guide. Yung activity po talaga na paano matuturuan strategically yung paano po itong pag-handle sa mga bata. Kasi nga po ang naroon is generalized. Pero itong mga spectrum na ito natin ng mga bata, meron pang mas iba pang pangangailangan. So yun po yung resource guide na hopefully po ay maisulong po natin, maipropose po natin sa Department of Education, mapagtulong-tulungan po paano po natin magagawa na maging yun po ang magiging tool ng bawat isang
special education teacher na magkakaharap ng mga batang may ganito pangangailangan, magiging sandata po nila ito eh. Magiging sandata po namin ito. Paano po kami lalo pang mapapaghusayan po namin ang aming pagsiservisyo para sa ating mga batang may kapansanan. JM, pakikita mo nga ilabas mo nga ulit yung litrato nung teaching guide na sinasabi ni Baby Lynn para makita ng mga manonood natin. Yan po. Ito po. Ang promote natin. Ihahanap po natin ng pondo. Opo. Salamat po. Ito po isa sa aking pangarap. Talagang mula po narito pa lang po ako sa Pilipinas hanggang sa pagpunta ko po doon. Kaya po ito ang aking naging title, Creating a Resource Guide for Teachers and Service Providers of Filipino Learners with Complex Needs. Ang title po ng book na ito ay naniniwala po ako ay sana po is yung reaching across, to reach them all throughout dito po sa Pilipinas. Pangarap ko din yan, Baby Lynn, at pangarap ng lahat ng mga batang may ganyang kapansanan at ng kanilang pamilya. Last question na. Kasi nga, kakatapos lang ng ating gold medalist, si Kaloy. At meron din tayong sinasabi nilang Paralympics or yung mga differently abled Olympics, mga ganyan. Para sa ating may mga sa ating mga batang may kapansanan. Ngunit karamihan sa ating mga batang may kapansanan ay hindi makaka-qualify sa mga ganitong tournaments, sa mga hindi makakasali, hindi man makaka-participate sa ganitong activities. At ang talagang pangangailangan nila ay magkaroon ng recreation, ng makabuluhang recreation at leisure na pwede nilang magamit o mapuntahan sa pang-araw-araw naman na buhay nila dito sa Pilipinas at sa kanilang komunidad. Ano yung masasabi mo tungkol dito sa ganitong area na pangangailangan ng mga batang may deafblind, yung recreation and leisure? Opo, ako rin po, nais ko pong itap at nananawagan po ako sa mga sports committee at sa mga organization sa sports po na mas mabigyan po natin ng panahon at ng pagkalinga po ang mga batang ito. They also deserve to be involved sa ating mga sports activities kagaya po ng mga gymnastics, kagaya po ng mga running, swimming. They can also do that. Just give them learning opportunities, give them opportunity na makapagbigay po ng kanilang skill sa larangan po ng sports. Narito naman po kami para maging katuang ninyo, kapartner po ninyo kung paano natin po isasagawa ang pangarap din po ito ng bawat isa sa aming mga guro at mga magulang na mga batang may deafblindness. Ma'am Sel, gusto ko lang ihabol. Last 3 minutes na tayo. Paano, di ba, touch signing. So, paano ito nung panahon ng pandemic? How difficult it was? Yun ang problema. Okay, kaya po ba ng oras natin? 1 minute siguro, teacher. Opo, during the pandemic po, nag-online din po kami, ng teaching. Napakalaking porsyento po ang family at ang parents at yung caregivers na nandun. Kinakausap ko po, ganito po ang senyas niya, pakisenyas niyo po sa kanya habang nandito sa kabilang linya. Ganito niyo po gagawin yan. So, ganun po, kuha po kayo ng ganitong object. Ipahawak niyo po sa kanya. Ganito po, gayahin niyo po ang senyas ko. Kasi nagawa mo po sa kabilang linya. Thank you. So, Ma'am Sel, talagang, this is enlightening. Thank you very much po. Huling pananalita. Last word from our teacher, Baby Lynn. Anong gusto mong impart sa ating audience? Opo, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, nais ko pong manawagin sa inyo lahat na ang mga lahat po ng bata na may kapansanan, lalong-lalo na po ang mga batang may deafblindness, ay kaya pong matuto, entitled po sila, at sila ay may karapatan para sa quality education. Kami po bilang inyong mga special education teacher ay magiging katuwang ninyo hanggat kailangan po ng ating mga anak. Maniwala po kayo, naniniwala po kami sa inyong mga. Wow! Maraming salamat. Maraming salamat, Teacher Baby Lynn. Ay, ma'am, isa pa po. Meron pa po akong isa na lang. Yes.
Paaralang Pag-ibig at Pag-asa will be celebrating our 50th anniversary ngayong pong August 15. Ang Paaralang Pag-ibig at Pag-asa po, Special Education Center ay nagsiservisyo po sa lahat ng mga batang may kapansanan po mula kinder hanggang high school. At bilang ako po, teacher po sa maraming taon na sa Paaralang Pag-ibig at Pag-asa, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng staff at sa mga naging principal po at sa lahat ng mga kasamahan ko pong guro sa Pag-ibig at Pag-asa, sa pangunguna po ngayon ni Ma'am Minasol Baclig at sa lahat po ng kaguruan po sa pagtataguyod po at susulong po ng ating pagsiservisyo sa atin. Maraming salamat po. Happy anniversary Paaralang Pag-ibig at Pag-asa. Happy Golden! Golden! Doc Gina, meron ka bang kahabol? Yes po. Gusto ko lang din po pasalamatan ng CBM Global Disability Inclusion dahil we just concluded a seminar for youth with disability naman po. Di ba kanina tinanong ko kayo kung parang gusto kong magsama ng representation coming from deaf-blind community. So yun po, and then yung ating, teka muna, for other public service. So yun po ay may gagawin ulit tayo sa August 24 naman na third round po ng proyekto na ito of comprising different kind of, this is under Inclu Balita po. This is, yun nga po, binibigyan ng pagkakataon ng mga youth with disability na magkaroon po ng boses. Tunuturuan po natin sila ng mga participation in governance. At saka eventually po is maakap talaga nila ang kanilang mga kapansanan dahil mga youth, meron pa po silang mga tinatawag na parang hindi pa nila ganun matanggap tapos yung mga discriminations that they are encountering. So yun po, magandang hapon po ulit and thank you very much for this opportunity. Ako po ay matagal ng advocate at natututo pa rin po ako sa araw-araw na pakikiharap sa diverse sector of the society which is persons with disability. Magandang hapon po mga ka-inklusyon. Yes po, maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating panauhin. Salamat din sa ating pong mga manonood na nakuha po ninyo sa ating guest na very special kung paanong kahirap ang paraan ng pagkatuto ng mga batang ganitong may dobleng kapansanan na mga deaf-blind. Ngunit hindi po ito balakid upang tanggapin po natin ang katotohanan na ang lahat ng mga bata ay may pantay-pantay na karapatan upang magkaroon ng quality education at magkaroon ng oportunidad upang mabuhay ng may dignidad at may pagmamahal para sa bawat isa at galing din sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong lahat at isang magandang hapon muli. Maraming salamat, Baby Lynn. Yes po, Ma'am Sel, ang ating public announcements. Yes. Please, JM. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion,
Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, Pidao, Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Marami po ulit salamat. And Mabini Youth, congratulations and thank you again. Bye. Maraming salamat, Kay Bilin. Hanggang sa muli. Salamat po. Maraming salamat Thank you. po. Ay, nakalimutan ko sabihin.